Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Alright, tuloy tayo mga kapatid sa ating pong ginagawang pag-aaral. Dito po sa ating nasimulan na. Pagkatapos manalangin ni William Miller, within 30 minutes, meron pong kumatok sa kanya. Sino po sa tingin ninyo ang kumatok sa kanyang pintuan? Ilista po ninyo sapagkat mahalaga po ito. Si Irving. Siya po ang kumatok, si Irving, na isa ring Baptist. Na kinatok po siya sa kanya pong pintuan. At ito pong si Irving ay inanyayahan siya na magsalita doon sa Dresden Baptist Church. At ang kanya pong sasalitain, yung bagay na kanya pong natuklasan, yung kanyang na-research, yung kanyang na-compute. Sapagkat bago ito, sa pandinig ng mga tao, ay palibasa na ikwento na ito kay Irving, ay binigyan siya ng slot na makapagsalita doon sa Dresden Baptist Church. Kaya lang, sa pagkakataong yun mga kapatid, bagamat marami ang nakapakinig, palibasa bago, hindi ito tinanggap nung iba. Pero, ang kagandahan, ayon sa kanyang kasaysayan, maraming hindi tumanggap, pero merong dalawang membro ang nakumbinsi at nakonberte sa kanya pong ipinangangaral tungkol doon sa 2,300 years na darating na ang Panginoon ng 1843. Then, sumunod na mga pagkakataon ay meron na naman siyang pagsasalitaan dito naman sa Exeter, New Hampshire. At doon nga ay marami ring nakinig sa kanya. At hanggang sa yung isang napaniwala niya doon sa Dresden Baptist Church, na ang isa rito, ang pangalan po ay si Joshua V. Himes. Na itong si Joshua V. Himes ay nag-invite din sa kanya para makapagsalita sa mas maraming mga tao. Ito po yung naging sa pamagitan ni Joshua V. Himes, nagkaroon ng isang mas malawakan, mas malaking pulong na ginawa doon po sa city. Tinawag po itong First Invitation ni William Miller na ginanap doon sa Chardon Street Chapel in Boston. At doon ay tuwang-tuwa si William Miller sapagkat marami ang nakumbinsi, marami po ang napabalitaan ng kanya pong isinagawang pangangaral. At ito na rin si Joshua V. Himes ang nagsilbi niyang katuwang sa pangangaral. Kumbaga, naging kanya itong naging manager, consecrated assistant. Siya po yung lumalakad ng mga kung saan magsasalita si William Miller. Kaya malaki rin ang bahagi ni Joshua V. Himes sa buhay ni William Miller at sa pangangaral po nito. Hanggang sa mga sumunod na mga pagkakataon, nagkaroon ng mga tinatawag na revival. Nakapagsalita siya at mayroon pang mga succeeding revival. Nakapagsalita na rin si William Miller, maging dito sa mga Baptist, sa mga Methodist, dito sa Congregationalist. Diyan na po siya nakapagsalita. At isa po sa mga nakatanggap ng pangangaral ni William Miller
ay ang pamilya ni Mrs. White. No? Yung pamilya ni Ellen Harmon na nang nakapag-asawa ay nakilala ng si Mrs. Ellen G. White. No? Pero nung hindi pa siya nagpapag-asawa, ang kanya pong pangalan ay Ellen Harmon. Ano po? Ngayon, si Ellen Harmon ay isa pong membro ng Methodist Church. No? Tandaan po ninyo, isa siyang Methodist Church na nakatanggap ng pabalita ng ating Panginoon ay darating na sa ikalawa niyang pagkakataon sa taong 1843, mga kapatid. Ngayon, dahil sa pangangaral na ito, mas lalong dumami ang mga followers ni William Miller. Yung kanya pong mga followers, tinawag pong Millerites Movement. Bakit tinawag na Millerites Movement? Isinunod sa pangalan ni William Miller. Pero hindi po yan church. Ano po? Yan lang yung naging katawagan sa mga sumusunod kay William Miller. Hanggang sa dumami ng dumami ang kanya pong napaniwala. Katulad halimbawa ng Methodist, nagkaroon siya ng 40,000 members o followers. Sa mga Baptist, nagkaroon siya ng 45,000 followers. No? So, napakarami na nun. At maging sa iba't iba pang mga karatig na pananampalataya during that time. Isa sa mga followers na ito na tumanggap ng kanyang pabalita, ang pamilyang Harmon. Kasama na si Ellen Harmon at yung kanyang kakambal, no, yung kanyang mga kapatid, yung magulang at yung kanyang yung nanay at yung kanyang tatay. During that time, mga kapatid, napansin ng ministro ng Methodist na ang pamilya Harmon ay tawag dito ay masyado nang napapalagay ang kalooban sa Millerites Movement o doon sa pangangaral ni William Miller. At napapansin din nila na mas maraming pagkakataon na sumasama ang pamilya ni Mrs. White doon sa mga krusada, sa mga pangangaral ni William Miller. Hanggang sa dumating ang pagkakataon na yung pamilya ni Miss White o ni Mrs. Harmon ay naitiwalag doon sa Methodist Church. Pero ganun pa man ay patuloy ang pananampalataya ng pamilya ni kapatid na Ellen. Then, isa sa mga Methodist na nakuha ang simpatsya ni William Miller na pumanig sa kanya at naniwala, si Joshua Leach. Ano po? Yan, si Joshua Leach. Then, pagkatapos niya makapagsalita sa iba't iba pang mga congregation, isa po sa mga pastor sa Congregational Church doon sa Boston na pumanig din o naniwala sa ipinangangaral ni William Miller ay si Charles Fitz. Ano po? Yan. Na itong mga to'y naging masigasig niyang tagasunod. Ano po? Ngayon, dumagsa ang mga invitation, ang mga meetings, ang mga appointments, no? Nakapagsalita na siya sa Methodist Church, sa malalaking Methodist, sa Baptist, Congregationalist. Marami siyang naging mga panatiko mula sa mga iglesyang ito, na nagkaroon din siya ng mga member o mga followers mula sa Presbyterian, mula sa Episcopal, sa Lutherans, no, sa mga Quakers, at sa napakarami pang iba. Ano po? At hanggang sa nakapaglagay na sila ng mga camp meetings. No? Halimbawa, doon sa meeting nila doon sa camp meeting nila doon sa Boston noong Mayo, no? 1842. Tapos nagkaroon pa sila, nasundan pa ito ng June 28, no, doon sa East Kingston, doon sa New Hampshire, at nagkaroon doon ng
7,000 to 10,000 attendance. Biruin po ninyo, ganun nila tinanggap yung ipinangaral ni William Miller. No? 10,000 attendance. No? Mahirap nang gawin yan sa pagkasa ngayon. No? Ganyang karaming attendance. No? Hanggang sa napagpasyahan nila sa mga sumusunod na mga pagkataon ng mga camp meetings nila, ay gumawa na sila ng malaking tent. Kung tawagin ito ay Great Tent, na mayroong taas na 55 feet. Biruin po ninyo, no? 55 feet. Ako, ang taas ko lang, 5'8 lang ako. Pero itong itinayo nila, itong ginawa nilang Great Tent, 55 feet. Ano? Tapos yung kanyang diameter ay 120 feet. Sa loob ng Great Tent na yon, mayroong 4,000 mga rooms. Ba, matindi ano? Napakalaki sobra. Oh, pero yung po ay napuno ng mga tawag ito, ng mga gustong makapakinig sa aral ni William Miller tungkol sa Second Coming. Oh, yan, tungkol doon sa kanya pong ipinangaral. 1842. Oh, siya na ngayon ang parang naging leader ng movement na ito, ng Millerites movement na ito. Oh, kung tawagin nga ito ng iba ay religious movement. Oh, pero hindi po siya nagtayo ng sarili niyang sekta. Ano, tinawag lang itong religious movement o Millerites movement dahil marami pong naniwala sa kanya. Papalapit sa hangganan ng 1843. Oh, 1842, 3 camp meetings ang kanyang naisagawa. Doon ding 1842, nadagdagan pa ito at dumami pa ito hanggang sa naging 31 camp meetings. Pagkatapos, dumami pa ito ng dumamit na dagdagan. Nagkaroon ito ng kalkulada na 40 camp meetings. No? Napakaraming camp meetings na ang naganap. Ano? At ang naging total attendance during that time ng kanilang mga inaralan ay umabot ng 250,000. Aba, matindi. Ano po mga kaibigan, mga kapatid? Talagang naging uhaw sa salita ng Diyos. Yun pong mga tao sa panahon niya sa pagkatanggap ng panibagong aral na kanya pong natuklasan. 1843, nagkaroon na sila ng publishing ng newspaper. Ano po, ng mga newspapers, no? At dito ay nakalagay po dito na malapit na yung pagdating ng ating Panginoon. Malapit na yung year, no, yung year of the end of the world. Yun po yung ipinapublish doon sa newspapers na yon. At ito po ay napakaraming mga newspapers ang ipinamigay sa mga tao nung panahong iyon. No? At dahil doon ay mas lalong dumami ang mga followers pa ni William Miller at mas marami pang naniwala sa kanya. Ngayon, dumating na yung lunduan ng 1843. Samantalang sila ay masaya, nagsasama-sama sila ngayong nag-gather para salubungin ang ating Panginoon, para hintayin yung kanyang pagbabalik. Andiyan yung sila ay nagkakantahan, nag-aawitan, nagkakaroon sila ng pananalangin. Talagang napagandang programa ang isinagawa noong March noong 1843. Naubos ang maghapon, natapos ang magdamag, walang Kristo na dumating. Hindi dumating si Jesus Christ ng panahong inaasahan ni William Miller. Kinabukasan, si William Miller ay halos walang mukhang maitingin sa mga tao. Tinawag itong
the first disappointment ni William Miller. Nagtaka si William Miller. Tama naman ang kanyang kalkulasyon. Tama naman yung kanyang interpretasyon. Ano ang nangyari? Bakit hindi dumating ang ating Panginoon, ang second coming? Bakit hindi dumating noong 1843? Bakit sila nabigo? Pumasok ang tinatawag na the Midnight Cry. Ano po? Sa mga pagkakataong lumong-lumo si William Miller, binalikan niya ang kanyang pag-aaral. Bakit hindi bumalik ang ating Panginoon sa ikalawan niyang pagparito? Bakit hindi naganap ng 1843? Muli siyang nagkaroon ng kalkulasyon. Napansin niya, mayroon ngang mali sa kanyang kalkulasyon. Ano yung pagkakamali? Ang ginawa kasi niya, inad niya tawag dito, yung 457 BC doon sa 1843. Ang naging lunduan, 2,300 days. Nakalimutan niya kapag mag-a-add pala mula BC hanggang AD, magkakaroon ka ng -1, na maglalagay ka ng -1. Bakit magkakaroon ng -1? Kasi wala pong pagkatapos kasi ng 1 BC, walang 0 bago mag 1 AD. Kundi pagkatapos ng 1 BC, ang kasunod nun 1 AD agad. Di po ba? Kaya sa kalkulasyon, sabi niya, nagkamali nga ako. Dapat magkakaroon ako ng -1. Kaya nang kinumpute niya 457 BC plus 1843, ang labas 2,300 years. Dapat ang magiging kalkula ay 2,301 para pag nagka-minus ako ng 1, lalabas ay 2,300 years. Nagkulang siya ng 1 taon sa kanyang pagkakalkula. At nabuo sa kanyang isipan, hindi nga pala 1843, kundi 1844. Ayan po yung kanyang naging kalkulasyon. At tinrace niya ng mabuti kung anong buwan, anong petsa, at nakita po niya na darating ang ating Panginoon o yung katapusan ng sanlibutan, October 22, 1844. Kaya muli niyang ipinangaral bilang pagtutuwid doon po sa kanyang mga pinangaralan noon. At sa ganong kasigasigan, mga kapatid at mga kaibigan, yung mga nabigo ng first disappointment, muli silang nabuhayan ng loob. Muling lumakas ang kanilang pananampalataya sapagkat nakita nila ng kinumpute nga ulit ni William Miller, tama, 1844, magkakaroon ng paglilinis ng santuaryo dito sa lupa na kumakatawan sa second coming o katapusan ng sanlibutan. Ngayon, nagkaroon ulit sila ng mga naglalakihang mga meetings, ginanap sa New Hampshire, si Joseph Bates at kasama na rito si Samuel Snow na mga nangasiwa. Nagkaroon sila ng mga pagpapalakas ng pananampalataya, at hindi naman nabigo si William Miller, tinanggap pa rin ito ng mga tao at lalo pa silang naging masigasig kaysa noong una. Mas lalong naging mainit sila sa paghintay sa ating Panginoon. Mas lalo nila tinanggap yung ipinangaral ni William Miller kaysa nung una niya itong ipinangaral, sapagkat ito na talaga yung pagdating ng ating Panginoon sa ikalawa niyang pagbabalik.
Ngayon, papalapit na ng papalapit yung climax, yung pagtatapos ng sanlibutan ayon sa kalkulada ni William Miller. Pumasok na ang 1844. Excited na ang lahat ng mga tao. Gusto na nilang makita ng mukhaan ang Diyos. Kaya kanilang ginawa, dahil sa kanilang pananampalataya, yung mga businessman, isinarado na nila yung kanilang mga stores. Isinarado na nila yung kanilang mga tindahan. Yung mga mekaniko, yung may makina lamang sa mechanics work, isinarado na nila yung kanilang mga talyer, yung kanilang mga shop. No? Kasi mga shops kasi darating na ang Panginoon sa ikalawa niyang pagbabalik. Yung mga may trabaho, iginit up na nila yung mga trabaho nila, nag-resign na sila, kasi wala nang halaga yung kanilang paghahanap buhay. At yung mayayaman, yung kanilang mga pera, i-donate na nila sa mga mahihirap. At yung may mga utang, isinettle na nila yung kanilang mga utang, talagang okay na at preparado na sila sa pagdating ng ating pong Panginoon. Yung mga farmers, inabandona na nila yung kanilang mga aanihin sana, ay hindi na nila inani, at hinayaan na nila yung kunin na lang ng ibang mga tao dahil sa kanila pong pananampalataya. Yung mga may trabaho na mayroong mga matataas na posisyon, ay nag-resign na rin sila, kasi wala na itong halaga, at nagsama-sama ang iba't ibang mga kaanib ni William Miller, yung mga naniwala sa kanya mula sa Methodist Church, Congregational, Presbyterian, at yung mga hindi pa nabinyagan ay talagang nagpabinyag na sila, nagpa-water baptism na sila during that time dahil gusto nila kapag dumating ang Panginoon, ready na sila. At dito na wala nang tigil yung mga publication, hundreds na mga kopya ng kanilang pinapublish ay talagang ginawa at ipinamigay sa lahat ng dako na kanilang maaabot. Kung tawagin na nga ito ay the climax at the close. At sa mga pagkakataong ito, palapit na ng palapit, excited na sila. Dumating ang October 17, 7 days to go. Excited na sila, 1 linggo na lang darating ng Panginoon. Lumipas ang 1 araw, October 16, 6 days na lang ang kanilang hihintayin. October 17, 18, 19, pinay-stop na nila yung mga yung pagpapa-imprenta. Pagkatapos tapos yung kanilang tinatawag na Great 10, ay muli nilang enrolled for the last time. At sila ay nagsama-sama. October 18, October 19. At pagkatapos, excited na sila. Sila Joshua V. Himes ay sumama kay William Miller. At kasama sa mga naghintay na ito, mga kapatid ko, si kapatid na Ellen White, na doon nga sa kanyang Testimonies for the Church Volume 1 sa page 54, itinalapan niya na sabi niya doon sa The Climax at Close, na sinabi pa niya, "This was the happiest year of my life. My heart was full of glad expectation." Talagang pati si Miss White, talagang andun yung kanyang kaligayahan. Yung hindi mo maikukumpara, hindi mo mailalarawang katuwaan sapagkat sasalubong sila sa pagdating ng ating Panginoon. October 20, October 21,
isang araw na lang, kinabukasan, darating na ang Panginoon. October 22, sumapit ang October 22. Wala nang tigil ang kanilang awitan, mga pananalangin, katuwaan, lahat sila'y nakatingin sa langit. Hinihintay ang Panginoon sa kanyang ikalawang pagbabalik. Lumipas ang maghapon. Lumipas ang hating gabi. Malapit ng madaling araw. Naubos ang magdamag. Walang dumating na Kristo sa second coming. Ang kalungkutang ito ay bumalot sa lahat ng mga naghihintay doon, kung kaya't tinawag ang pagkakataong ito na the Great Disappointment. Kasama si Mrs. White sa mga nabigo sa paghihintay sa ating Panginoon. Ang tanong ni William Miller, saan ako nagkamali? Sa akin po, ginawang... At dito, ay na-stress ng gusto si William Miller, hindi makakain, no, hindi mapakali. Wala na siyang mukhang maihaharap pa sa kanyang, sa mga naniwala sa kanya. Kaya tinawag po itong the Great Disappointment, mga kapatid. At dito ay talagang masasabi nating yung mga naghahanap buhay, na give up yung kanilang hanap buhay, yung may mga matataas na pwesto, na mga opisyales, na nag-resign, talagang lahat sila nanlumo. Yung mga mayayaman, na yung kanilang kayamanan, ay ipinamigay na nila sa mga dukha, sa mga may hihirap, nang walang dumating Kristo, balik ulit sila sa pagsisimula. Nang hinayang yung mga aani sana na pinabayaan na yung kanilang mga farmers, yung kanilang mga aanihin. Ano po? At yung mga iba't ibang mga nagsarado na, no, ng mga ay laking panghihinayang, sapagkat walang dumating na Kristo. Walang dumating na second coming. Kaya tinawag nila itong the Great Disappointment, mga kapatid. At marahil kung kayo ay isa rin sa mga naghintay doon, no? Baka isa rin po kayo sa na-stress. Sabi ko nga, kung ako siguro ay kasama roon, at isa rin ako sa nakapakinig ng pabalita ni William Miller, palagay ko, isa rin talaga ako sa maghihintay ng mga panahong yon. Pero ganun pa man, mga kapatid, mga kaibigan, ang bayan ng Diyos ay nagpapatuloy. Kahit na pumasok ang the Great Disappointment sa kasaysayan ng pananampalataya, ay hindi naman nila i-give up, hindi naman sila tumalikod sa ating Panginoon, kundi nagkaroon sila ng mas malalim pang pakikipag-usap sa atin pong Panginoong Diyos, mga kapatid at mga kaibigan. At isa na nga dito, ang pamilya ni Miss White, no, sila ay umuwi ng tahanan, at sa halip na magbukmok, sila ay nagdaos ng kanilang pampamilyang pagwo-worship, no, at pagpuri sa ating Panginoon. Mapalad ang bumabasa ng salitang pula. Alright, babati muna tayo, mga kapatid, sa atin pong mga kaibigan na bagong pasok. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapit. Ayan, binabati natin kapatid na Clifford Gabutero. Shout out din kay kapatid na Neval. At kay kapatid na Raymond Decon Largado. Yan, at Pastor, magandang gabi po sa inyo. At sila ay aaliwin.
Shout out kay Insan Ami Baisa. Mapalad ang nagugutom Shout out kay kapatid na Lloyd Loquerio at kay kapatid na MJ Pablo. at sila ay busugin. Magandang gabi kapatid na Rex Heroes Malte. Ay, good evening po Ate Elizabeth Estrada. Magandang gabi po sa inyo. Namimiss ko na po kayo mga kapatid ko. Tiis hanggang At regards na rin po ako sa lahat po ng Camacho family dyan po sa lugar natin dyan, sa San Carlos. sa wakas sila Shout out kay kapatid na Joseph Bulandres. lamang ang Ay, kasama rin natin ang kapatid na De Los Reyes Rosalie. Regards po sa lahat ng De Los Reyes, kay kapatid na Renen. Pa-regards po. maliligtas ang mapit Okay, thank you po sa suporta, kapatid na Rosalie De Los Reyes. At kapatid na Ronald Oirada. hanggang sa wakas sila lamang ang Binabati rin natin ang mga kapatid na tag dito. Nako, natabunan na yung kanilang mga pangalan. siyang maliligtas lalaganap ang kasama. Okay, dito muna natin puputulin mga kapatid ang atin pong ginawang pag-aaral at nahinto po tayo dito po sa The Great Disappointment na inabot ni William Miller. Kasama po ng atin pong kinikilalang propetisa dito sa Seventh-day Adventist na si Ellen G. White. At sila'y magkakamulo Sundan po ninyo ang susunod na exciting history ng atin pong tinatalakay na ito. Lilitaw ang mga bula dito sa sanlibutan. Ayan, at dinalaw tayo ng akin pong napakabait na kaibigan kay kapatid na Rodel Gabion. Magandang gabi po, kapatid na Rodel. Makikita Ay, mission na po, kapatid na Rodel Gabion. ang pintuan. Hanggang ngayon, pasensya ka na, hindi ko pa nasusoli yun. Ito pong ginagamit kong Biblia ni Salin ni Juan Trinidad. Hanggang ngayon, nasa akin pa po. Hindi ko pa naisusoli. Ang nagmamayari po nito ay si kapatid na Rodel Gabion. Pasensya na po, kapatid na Rodel. Inamag na sa akin yung Biblia po ninyo. Patungo sa kalikasan, matatag ang Pero alam niyo po, yan pong Biblia po ng kapatid na Rodel Gabion ay marami-rami na pong kaluluwa ang naihatid po niyan sa paanan po ng ating Panginoong Diyos. Dahil sa pagsisiwalat ng katotohanan. pintuan sa kapamakan. Shout out kay kapatid na Fons Magan. Binabati rin natin ng magandang gabi ang mga kapatiran sa Dasma E SDA Church. Ang matiis Gayon din ang Dasma G SDA Church. hanggang sa wakas sila Shout out po at kapatid na Rodel, pakipabot na lang po ang ating pagbati sa mga kapatiran natin dyan sa Dasmariñas E. Ano po, Seventh-day Adventist Church. lamang ang maliligtas. Katulad po ng iba mga kapatid, pwede po kayong mag-request ng inyo pong mga gustong itapik natin sa Impapawid. At sama-sama po nating pag-aralan. Ano po? Ang matiis hanggang Ito pong ating ginagawang program na online na Bible study. Pakishare nyo po sa inyong mga hinahawakang Facebook groups. Ano po? Nang sa gayon ay sa pamamagitan po ninyo, maabot po natin ang kanila pong
kanilang mga tahanan. Ano po? At baka dumating pagkakataon, maisipan po nilang i-click, panoorin nilang ating video, ay maunawaan po nila ang kasaysayan ng iglesia. Ano po? Sila lamang ang siyang maliligtas. Okay, pansamantala po, tayong lahat ay samahan po ninyo ako sa ating pong maikling panalangin bilang pasasalamat sa ating Panginoong Diyos. Salamat po ng marami Amang Banal sa kaliwanagan na inyo pong ipinagkaloob sa kasaysayan ng iglesia, kung ano ang naging bahagi ng mga reformador at ano ang naging bahagi ni William Miller. Umaasa po kami na ang aming napag-aralan ay hindi magbunga ng kalituhan, kundi magbunga ng malalim na pagkakilala sa inyo. Umaasa din kami, Amang Banal, na sa mga susunod pa naming pag-aaral ay patuloy niyo po kaming sasamahan sa ikatutuntun ng tunay na katotohanan na siyang dapat lakaran ng inyong pong mga anak. Patnubayan niyo po, Amang Banal, ang aming pong mga binabible study, ang mga kapatiran, ang mga kaibigan, hindi pa kaanib ng pananampalatayang ito. Gayon din ang mga Adventist na nasa banig ng karamdaman, nasa panlalamig, nasa pagtalikod. Patuloy niyo po silang alalayan, bigyan ng kasigasigan, muli silang manumbalik sa inyong iglesia. At kami po, 10 ng aming pamilya, mga kaibigan, sasalubong sa iyo kapag kayo'y nahayag na sa ikalawa ninyong pagbabalik. Binabalik po namin, Amang Banal, ang aming papuri, ang aming paglulahati, ang aming pagsamba sa Espiritu at katotohanan sa pamamagitan po ng aming Panginoon Hesus. Amen. Mapalad ang bumabasa ng salitang pula, mapalad ang nakikinig at tumutupad. Sabi na kapatid na Rex Heros Malte, maayong gabi, Brad Camacho. Likewise po. Mapalad ang bumabasa ng salita ng pula, mapalad ang nakikinig at tumutupad.